Hello, no. So ngayon, no, ito ay patungkol kay sa Angelica Zambrano, no, yung testimony, no, first, second, and third, no, testimony niya, visiting heaven and hell together with the Lord Jesus Christ, no. So ini-invite ko kayo, no, na panuorin niyo po at i-search niyo po sa Facebook or sa dito sa YouTube, no, ang patungkol sa testimony ni Angelica Zambrano at mapakinggan nyo doon ang testify niya kung paano niya nakita ang mga sikat na mga tao. Si Selena na may kanta no na Dreaming of You. Tapos yung si Michael Jackson, na sikat naman si Michael Jackson, kung paano siya bumagsak doon. Si Pope John Paul II, no, kung bakit siya nabagsak doon. Nakita niya doon kahit ang kanyang lola, no, sa kasalanan na hindi nagpapatawad, no, sa kasalanan ng iba. Kasi ang sinabi ng ating Panginoon, kung hindi ka magpapatawad sa kasalanan ng iba, hindi ka rin patatawarin ng Diyos sa iyong mga kasalanan, no. So doon nakita niya si Angelica, nakita niya si Selena humihingi ng nakiusap si Selena, no, na huwag na sana ninyong pakinggan ang mga kanta niya. Yung isa sa mga kanta niyang sikat is yung Dreaming of You, no, sinasabi no na yung Dreaming of You, I'll be dreaming, yun, no, for you tonight. So nakiusap siya na huwag niyo pong pakinggan or kantahin ang mga kanta niya, kasi every time na ginagawa ito ng mga tao na kinakanta at pinapakinggan ang kanyang musika is lalo siyang pinapahirapan ni Satanas. Lalo siyang pinapahirapan ng sobra-sobra. At ang tao raw na nakikinig or nanonood sa kanyang mga video or nakikinig o kumakanta sa kanyang mga musika ay tumatahak din sa daan patungo doon sa place of torment, sa impyerno, no. So nakiusap siya, no, na tigilan na sana iban ito sa lahat at itigilan, no. So panuorin niyo po at doon din makikita mo si Pope John Paul II kung paano siya nagtitiis ang isang papa doon sa impyerno sa kasalanan, no, na marami siyang sinabi patungkol sa langit, ngunit wala siyang sinabi patungkol sa impyerno at hindi siya naniniwala dito. So maraming mga Katolik ngayon na hindi naniniwala sa impyerno, no. So tignan niyo ang isang papa, 'di ba, nagtitiis doon dahil marami siyang sinabi patungkol sa langit, ngunit wala siyang sinabi patungkol sa impyerno kasi hindi siya naniniwala dito, no. So ang pinapakita sa kanya ng Panginoon at ina-reveal sa kanya ng Panginoon kung paano nangyari sa kanya ganyan. Doon may isang demonyo doon daw sa lalamunan niya, no, na puno ng tinik. Pilit niya kinukuha ito, ngunit babalik at babalik. Humingi siya ng paumanhin at nakiusap siya sa Panginoon na bumalik sa mundong ito. Ngunit hindi na siya pinagbigyan ng Panginoon. Ngunit sinabihan siya ng Panginoon, you know very well that this place is real, no. At itong lugar na ito ay totoo. Ngunit hindi mo ipinangaral sa mga tao. Hindi ka naniwala. So pakinggan niyo po doon. At dito naman, nakita niya rin doon si Michael Jackson. No? Si Michael Jackson, sikat na sikat yan, no? Si Michael Jackson ay isang demonic. No? Nakipag-deal siya ng demonyo para sa kasikatan. Yung galaw niya, yung sayaw niya na tinatawag na moonwalk na paatras-paatras, ganun daw maglakad or tumatakbo ang mga demonyo paatras. So yun yung ginagawa ni Michael Jackson na sikat na ngayon. Ang sabi ng Panginoon, warning ng Panginoon, kahit sino makikinig or sumasayaw sa mga kanta ni Michael Jackson ay leading to hell, no? Leading to hell, tumatahak din patungo sa impyerno. So ito yung mga testify ni Angelica Zambrano at doon din sa second testimony ni Angelica Zambrano patungkol pa rin doon, pinapakita pa rin ng Panginoon, no, yung patungkol sa buhay ni Michael Jackson. Dito naman sa testimony 3, no, niya, no, patungkol ito sa maraming mga Christians, maraming mga banal na mga tao, missionaries, Christians, yung isang singer nga hindi siya, lagi siya nag-aawit sa Panginoon. Lagi siya nag-aawit ng mga papuri, mga rap music, ganon. Pinupuri niya ang Panginoon sa pamamagitan ng rap, and reggae music. Ngunit hindi siya kailanman nanalangin sa Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit bumagsak siya. Ang sinabi sa kanya nung tinanong siya ni Angelica, tinanong ni Angelica kung ilang taon na siya doon sa impyerno. Sinabi niya 3 years. 3 years na siya nagtitiis doon, nakaupo na lang siya. Sa bawat noo ng bawat tao na doon sa impyerno ay may marka sa kanilang noo na 666. Kumbaga ito ay pag-aari na ni Satanas, no. So marami din doon, mayroon din isang pastor no nagsasabi na father ganito.
bumabagsak ang ganitong klase mga tao, marami doon yung mga taong nagnakaw sa tithes and offering, mga sexual immorality or ano pa man na klaseng kasalanan ng adultery, no? So dito rin tatahak ang mga tao na gumagawa ng mga immoral dito sa mundong ito. Yung mga babae na nagsuot-suot na nakabra, nakapanty, sexy-sexy, o passion-passion na sinasabi nila, dito rin yung tatahak kasi yung mga gawain yan ni Satanas. Ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa ng mga tao dito sa lupa, they continue dito doon sa impyerno. Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang impyerno na yun ay puno ng mga celebrity people, mga sikat na mga tao, mga sikat, punong-puno ng mga sikat na tao. Wala silang ibang ginawa ang mga tao doon ng mga sikat. Umawit at sumasayaw habang sinusunog sila ng Diyos, habang sinusunog sila ng apoy ng impyerno at nananangis sila sa sakit. Kasi nga, sabi ng Panginoon, kung ano ang ginagawa ng mga tao dito sa lupa, ganun din ang ginagawa nila doon. So, pinapakita din sa Panginoong Hesukristo ang langit at nakita din doon at pinakita din ng Panginoong Hesukristo patungkol ni andun si Maria Magdalene, si Mary na nagpanganak kay Kristo, si Joseph, si Joshua, at saka si Moises, at saka si David. No, maraming mga banal doon na pinakilala ng Panginoon, pinakita sa kanya. Hindi sila mga matatanda, kundi mga binata. Ayon doon sa Biblia, sinabi ng Panginoong Kristo, ang lahat ay mababago. Doon din sinabi ni Apostol Pablo noon na magbabago or mababago ang lahat pagkatapos dito sa lupa, mamatay dito sa lupa, magbabago ang lahat. So, binago ng Panginoon. So, in-invite ko kayong panuorin nyo po ang video ni Angelica Zambrano. Ito po ay patungkol sa testimony, heaven and hell, visiting about heaven and hell, first, second, and third testimony. Ito po ay tutulong po sa inyo kung paano kayo mag-grow spiritual, no? Spiritual desire sa pananampalataya ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. So, panuorin nyo po ito. I-search nyo po dito sa YouTube, sa Google, i-search nyo sa YouTube, sa Facebook, or sa mga TikTok, or saan man mga social media platform no, na makikita yan doon kasi maraming mga tao no, na nagpo-post niyan. So, ina-invite ko po kayong manood dito sa mga video niya. No? So, hanggang dito na lang. And God bless everyone. Amen.